May humaplos na ba sa'yo? Ano ang naramdaman mo nung ikaw ay hinaplos sa isang makiliting bahagi ng iyong katawan? Ikaw ba'y kinilabutan, na-excite, kinabahan? Nako naman, isang kuwento ang ating pagsasaluhan sa araw na ito. Isang kuwento ng mga malalambing, mararahas, at kuminsan bawal na masensasyong haplos. Alam niyo na ha, medyo may pagkaano tong kwentong ito, kaya eto na, huwag na nating patagalin pa dahil alam kong na-excite ka na dyan. Oo, lalo ka na nakikinig ngayon. Eto na ang ating kwento sa araw na ito, dito lamang sa inyong paboritong programa, ang Dear Mama Mia. Ang haplos ay parang isang salita. May ginagawa lang para makagaan ng katawan. Pero may iilang mga haplos na kung minsan ay kayang baguhin ang iyong buong katauhan. Dear Mama Mia, itago niyo na lamang po ako sa pangalang Alan. 28 anyos ako. Sa panlabas, isa lamang po akong simpleng lalaki. Pandak, maitim, pero may tindig na kahit papaano ay may dating pa rin naman sa piling ng mga kliyente ko. Nagtatrabaho po ako bilang isang massage therapist sa isang spa sa Quezon City. Pero hindi ito tipikal na spa na may mga aromatherapy lang at music na parang pang-ospital o pamparelax lang. Dito kasi sa amin, tahimik, discreet, at may mga kliyenteng hindi basta-basta nagpapamasahi lang para sa kanilang mga nananakit na likod at kasukasuhan. Ang iilan ay may hinahanap na mas malalim, na hindi kayang ibigay ng mga simpleng haplos, ng mga simpleng therapist. Nagsimula ako sa trabahong ito bilang isang part-timer habang ako ay nag-aaral sa kolehiyo. Pero nang kumita ako ng 3 beses na mas malaki sa isang gabi kumpara sa kinikita ko sa isang linggo sa dati kong trabaho sa fast food chain, ay hindi na ako muling lumingon pa sa iba. Ang amoy ng eucalyptus oil ay naging bahagi na ng pagkatao ko sa araw-araw. Sa bawat bukas ng pinto ng treatment room, sa bawat pagtiklop ng tuwalya, alam kong hindi lang katawan at mga pananakit ang inaayos ko. Minsan, pati na rin kaluluwa ng ibang tao. Minsan, ang libog nilang hindi nila masabi at hindi nila maipalabas kahit sa kanilang mga sarili. Pero hindi naman lahat ng kliyente ay naghahanap ng extra service. At hindi ako basta nagbibigay kung kani-kanino, Mama Mia. May paraan, may mga panuntunan, may mga tingin, may mga bulong, may mga patlang sa pagitan ng masakit pa ba dito at ng mahinang oo, dyan lang. Noong araw na yun, 5:00 pa lamang ng hapon, pero 4 na oras na ang natapos kong masahe. Pawis na ako
pero buhay ang katawan ko. Siguro dahil alam kong paparating na siya. Si Ma'am Liza. Si Ma'am Liza ay mga 40 anyos na mama niya. May asawa at 2 anak. Pero kung titingnan mo siya, parang hindi siya tinablan ng panahon at ng mga hamon sa buhay. Kulay kayumanggi ang kaniyang balat, makinis at may korba na kahit babae ay mapapalingon sa sobrang inggit. Madalas siyang naka-corporate attire kapag dumarating siya. Pencil skirt, blouse na medyo kita ang cleavage at may halimuyak ng mamahaling pabango na nahahalo sa amoy ng langis sa loob ng spa. Palagi siyang humihiling ng private room. Ako lang ang gusto niyang humawak sa kanya. "Hi, Alan," bati niya sa akin habang pumasok siya sa loob. Hawak ang maliit na bag at may ngiting hindi ko alam kung inosente ba o mapang-akit. Good evening po, Ma'am Liza. Same room po ba tayo?" "Yeah, same room." "Sige po," sabi ko habang pinagbubuksan ko siya ng pintuan. Pagkapasok, binigay ko sa kanya ang usual na script namin sa spa. "Pwede na po kayong magpalit, ma'am. Iwan ko lang po muna kayo saglit. Knock na lang po kayo after 5 minutes. O magna-knock na lang po ako after 5 minutes. Tumango siya at ngumiti. Pero sa halip na bumaling agad para magpalit ay nanatili lang siyang nakatingin sa akin. "Alan, gusto ko yung huling session natin. Alam na alam mo talaga yung spots ko eh," sabi niya at nakangiti na tila ba ng aakit. Ngumiti ako ng bahagya. Pero hindi ko pinahalatang kinakabahan ako. Sa tagal ng ginagawa kong ito, Mama Mia, alam ko ang mga titig na may ibig sabihin. Ginagawa ko lang po ang trabaho ko, ma'am," sagot ko sabay kindat sa kanya. 5 minuto ang lumipas. Nang bumalik ako sa loob ng kwarto, nakadapa na siya sa massage bed. May towel sa bandang puwetan niya, pero ang likod niya ay kita ang halos kalahati dahil sa pagkakahawi ng tuwalya. "Start na po tayo sa upper back, ma'am," sabi ko sabay lagay ng langis sa mga palad ko. Sa bawat hagod ng kamay ko, ramdam ko ang init ng balat niya. Malambot, parang alon ng hininga sa ilalim ng aking mga palad. Pinadausdus ko ang aking hinlalaki sa gilid ng spine niya. Pababa ng pababa. Dahan-dahan. Napasinghap siya. Hindi malakas pero sapat para mamilipit ako sa loob. Masakit po ba, ma'am?" tanong ko. "Hindi, ang sarap nga eh," mahina niyang sagot. At doon nagsimula ang isang gabi na kailanman ay hinding-hindi ko makakalimutan sa tanang buhay ko. Sa bawat sandaling lumalalim ang gabi, mas nagiging malalim o matalim ang pandinig ko sa bawat impit niyang paghinga, sa bawat lihim na mga ungol, bawat bahagyang pag-angat ng katawan na hindi kayang itago ng isang tuwalyang malapit ng malaglag noon. Nang sinimulan kong hagurin ng langis ang likod ni Ma'am Liza, ramdam ko agad na hindi ito simpleng masahi lamang, Mama Mia.
Nakapokus ang bawat galaw ng kamay ko sa pagdampi. Hindi lang sa mga muscles niya kundi sa balat. Mainit, makinis, may banayad na kuryenteng dumadaloy sa pagitan naming dalawa. Alam ko, ramdam ko, parang may musika sa pagitan ng katahimikan. Hinagod ko ang balikat niya, paikot, may diin, pero may lambing. Gumapang ang mga daliri ko sa gilid ng leeg niya. Pababa ng pababa. Napahigpit ang hawak niya sa gilid ng massage table. Hindi siya nagsalita pero dinig ko ang malalalim niyang paghinga. Diyan ka na naman, Alan. Mahinang bulong niya. Masakit po ba, ma'am? Hindi, pero wag kang titigil. Tumango lang ako kahit hindi naman niya kita ang pagtango kong iwan. At sa loob ko, alam kong pareho na naming nalimutan ang salitang terapiya. Hindi ito tungkol sa physical wellness. Ito ay isang sensual na pagtakas ng isang babaeng sabik sa atensyon at isang lalaking bihasa na sa sining ng paglapit. Nang hindi lumalampas o kung lalampas man, ay may pahintulot naman mula sa kanya. Ang katawan niya ay nagsimula ng magbago. Ramdam ko ang bahagyang paggalaw ng balakang niya. Hindi matatag, hindi sinasadya. Pero alam kong hindi rin aksidente. Gumapang ang kamay ko pa ibaba hanggang sa may ibaba ng kanyang likod. Doon ako nagtagal. Paikot-ikot na paghilot. Papalapit sa gilid ng towel na tumatakip sa kanyang puwetan. Okay lang po ba, ma'am, kung i-extend ko ng konti para maabot yung lower back mo? Go ahead. Ikaw ang bahala, Alan. Sagot niya, naramdam ko na parang may halong hingal at paghahabol ng kanyang hininga. Dahan-dahan kong hinila pababa ang tuwalya. Hindi lahat. Sakto lang para makita ang itaas ng puwetan niya. Makinis. Kayumanggi ang kulay, parang hindi pa nabibilad sa araw kailanman. Tsaka ako nagpatuloy sa pagmasahe ko sa kanya. Banayad, paikot, pababa, pataas, paulit-ulit lang sa ritmo, parang may musika akong naririnig. Ang mga kamay ko ay parang naglalakbay sa teritoryong bawal. Pero siya rin naman mismo ang nagtutulak sa akin papunta roon. Wala siyang imi. Pero tuwing tumatama ang hintuturo ko sa gilid ng kaniyang balakang, ay bahagya siyang napapaangat. Napapahigpit ang hawak niya sa kama. Ma'am, baka gusto niyo pong humiga ng patagilid para maabot ko rin po yung side muscles niyo. Hindi na siya sumagot, Mama Mia. Tumagilid siya agad, humarap sa akin. Ang tuwalya ay tuluyan ng nahulog. Hindi niya ito pinulot. Nanatili akong nakatayo sa gilid ng kama, hawak ang langis. Pero hindi rin ako halos gumagalaw. Tinitingnan lang ako ni Ma'am Liza. Mapang-akit ang mga tingin niya. Mapanghamon. Parang sinasabi ng mga mata niya na, kaya mo ba, Alan? Hanggang saan ba ang kaya mong ibigay? Lumod ako sa gilid ng kama. Ang mga daliri ko ay muling lumapat sa balat niya. Ngayon, sa gilid ng kaniyang tadyang. Marahan, pataas, pababa. Humihinga siya ng malalim sabay pikit. Masarap po ba, ma'am? Tanong ko.
Mahina lang at pilit kong pinapakasywal ang tanong na yon at ang tono ko. Tumango siya. Sobra. Pero ayoko nang may pagmamadali, Alan. Dahan-dahan lang. At doon ako natuto ng bagong ritmo. Na ang sensualidad ay hindi pala puro init. Dapat may lalim ito. May agwat. May mga sandaling dapat hindi ka gumalaw. At doon nararamdaman ang pinakamatinding tensyon. Ang bawat segundo sa loob ng kwartong iyon ay parang pinahaba ng oras. Sa bawat paghinga, naririnig ko ang pagkatok ng sarili kong dibdib, Mama Mia. Nasa tabi ko po si Ma'am Liza, nakatagilid, walang saplot. Tanging ang lamig ng aircon at init ng aming mga balat ang namamagitan sa aming dalawa. Marahan kong idinampi ang likod ng daliri ko sa kanyang pisngi, pababa sa kanyang lieg. Nakapikit siya. Nakabukas ng bahagya ang kanyang labi, para bang handang tumanggap ng anumang lihim o kahit pa ng isang kasalanan. Hindi pa ako dapat humalik, pero para ba akong hinihila ng katahimikan niya. Nagtagal ako sa pagmasahe sa harap ng kaniyang balikat, paikot, pababa sa kaniyang bisig, hanggang sa hawak ko na ang kaniyang kamay. Nang pisilin niya pabalik ang aking mga daliri, dun ko naramdaman na hindi na lang basta masahe ang hinahanap niya gaya noong mga nauna naming session. Kaya lumapit ako ng bahagya. Hinintay kong bumukas ang mga mata niya. At nang magtama nga ang aming mga titig, tsaka ko idinampi ang labi ko sa kanyang noo. Maiksi lang, marahan, parang kumakatok pa lamang. Sinundan ko sa kanyang pisngi, sa kanyang ilong hanggang dahan-dahang sumayad ang labi ko sa kanyang mga labi. Mainit, malambot, mabagal. Para bang bawat halik ay may halong tanong kung sigurado na ba talaga ako. Wala siyang sagot. Ang sagot niya ay ang pagbukas ng bibig niya at paghawak niya sa batok ko. Hinalikan niya ako pabalik. Hindi mapusok kundi puno ng pananabik. Nakakabaliw ang halimuyak niya. Halo ng essential oil, perfume, at ang mainit niyang paghinga. Na alam mong kaka-toothbrush pa lang bago siya pumunta sa spa. Habang naglalapat ang aming mga labi ay gumapang ang kamay ko pababa sa kanyang bewang. Napahigpit siya ng hawak sa akin. Bumaba pa ako ng halik sa kanyang leeg pababa sa kanyang balikat. Pinaikot ko ang mga daliri ko sa tadyang niya. Pasayad sa gilid ng kanyang hinaharap. Naramdaman ko ang panginginig niya. Napasinghap siya. Parang pigil na pigil ang kanyang ungol. Bumalik ako sa masahe pero ngayon hindi na masahe ng profesional na masahista. Haplos na ito ng isang lalaking lumulusong na sa isang bawal na pagkakataon. Ang mga palad ko sabay humahagod at humihimas. Minsan magaan, minsan may diin. Depende sa reaksyon ng kaniyang mukha at bibig. Diyan, huwag mong tigilan. Halos pabulong na ang ungol niya. Pero bago pa kami tuluyang lamunin ng sandali ay bumalik sa isip ko ang training ko. Walang client na worth ruining your life for. Kaya tumigil ako. Hinila ko ang tuwalya at muling tinakip sa katawan niya. Pasensya na po, ma'am. Hindi na po pwedeng ituloy.
Dumilat siya. Halatang gulat. Bakit? Gusto ko naman ito, Alan. Mas gusto ko pong manatili kayong ligtas at respetado. Hindi ko po kayang sirain yon. Natahimik kaming dalawa. Natahimik din siya at hindi makasagot. Mabigat ang katahimikang namayani sa aming dalawa, pero ramdam ko pa rin ang init. Hanggang sa siya na mismo ang ngumiti. Isang ngiti ng pagkapahiya at pasasalamat na rin at the same time. Parang doon na lang niya na-realize na kailangan niya ng haplos, pero hindi kailangan ng buong katawan niya. Kailangan niya lang ng tao na handang tumanggi. Ilang araw din akong hindi mapakali matapos ang gabing yon nakasama ko si Ma'am Liza. Kahit ilang ulit kong sabihin sa sarili ko na tama ang ginawa ko, na tumigil ako bago pa man tuluyang tumawid sa isang linyang hindi ko dapat tawirin. Pero Mama Mia, kahit alam kong ginawa ko naman dapat ang tama, may parte pa rin sa akin ang nagtataka. Bakit ko tinanggihan ang isang bagay na matagal ko nang pinapangarap? Oo, Mama Mia, kahit di hamak na malaki ang agwat ng edad namin ni Ma'am Liza, aaminin ko po na attracted ako sa kanya. Bukod kasi sa maganda, ay respetadong babae siya. At lalaki lang ako. Tulad ng sinasabi ng karamihan, may pangangailangan din ako. At si Ma'am Liza, isa siyang babaeng halos perpekto na sa paningin ng kahit na sinong lalaki. Bukod sa kaniyang angking kagandahan at kaseksihan, marunong siya, may dangal, at handa siyang magpakita ng kahinaan sa harap ko. Yun ang gusto namin na mga lalaki. Ang makita ang kahinaan ng babaeng aming makakaulayaw. Yung parang nakadepende sa amin ng babae, mas lalo kaming ginaganahan kapag ganon. Pero professional ako, Mama Mia. At ayokong maging isa sa mga therapist na sinukuan ng kanilang sariling prinsipyo. Kaya nang muling bumalik si Ma'am Liza 1 linggo matapos ang hindi natuloy na gabi sa pagitan naming dalawa, ay hindi ko na makontrol ang pagbilis ng tibok ng aking puso. Nasa reception area ako noon, nag-aayos ng mga schedules. Naka-fitted blouse siya, kulay burgundy. Halatang mas nagbihis siya kesa sa dati. Naglakad siya papunta sa akin na para bang walang nangyari sa pagitan sa aming dalawa. Pero kitang-kita ko sa mga mata niyang iba ang kaniyang pakay. Alan, tawag niya. May bahid ng ngiti ang salitang iyon. May availability ka ba ngayon? Gusto ko sanang magpa-deep tissue massage. Bumuntong hininga ako. Meron po. Ako po ang pwede. Sa room 5 po ulit tayo? Tumango siya pero may idinugtong. Same therapist, same room, pero sana this time, less rules. Napanganga ako. Hindi ko alam kung nagbibiro lang ba siya o seryoso. Pero kinabahan ako, Mama Mia. Hindi ko alam kung handa na ba akong sumugal. Hindi ko alam kung sapat ba ang excitement at nginig na naramdaman ko nung dumating siya para isuko ko na ng tuluyan ng prinsipyo ko. Pagpasok namin sa kwarto, pamilyar ang eksena. Pinatay ang ilaw, binuksan ang essential oil diffuser at pinaandar ang isang instrumental na tugtog na nakakapag-relax dapat ng tao. Tahimik siya habang hinihigaan ng massage bed.
Hubad ulit ang kanyang likod at may tuwalyang nakatakip sa kanyang ibaba. Kumuha ako ng oil, pinainit ko sa palad ko at sinimulan ng masahe sa batok pababa sa kanyang gulugod. Katulad pa rin ng dati. Pero may kakaibang init na hindi ko mawari. Hindi na lang ito basta simpleng haplos lamang. Pakiramdam ko ang bawat dampi ng kamay ko sa balat niya ay may kasamang tanong. Hanggang saan mo ba kayang itanggi ang sarili mo? Alan, mas firm pa. Diyan sa may tagiliran. Parang masakit eh. Bulong niya. Pero sa tono niya, alam kong hindi lang lamig ng kalamnan ang gusto niyang tanggalin ko. Gumapang ang palad ko pababa sa bewang niya. Isang iglap lang at nahulog ulit ako sa bitag ng kakaibang init at tensyon. Nanginginig ang dulo ng daliri ko sa tindi ng pagpipigil ko. Bigla siyang nagsalita. Hindi na siya nakapikit. Nakalingon siya sa akin. Alan, bakit ka pa rin ba nagpipigil ha? Ramdam ko namang tulad ko ay gusto mo rin ito. Hindi ko kaagad nasagot ang sinabi niya. Inayos ko yung tuwalya. Tumistansya ako ng bahagya. Umupo ako sa maliit na upuan sa sulok ng kwartong yon. Hawak pa rin ang bote ng oil sa palad ko. Ma'am, natatakot ako eh. Natatakot saan? Tanong niya. Natatakot ako na baka maging isa lang akong pahinga mo sa isang gabing pagod ka. Na baka bukas wala na akong magiging halaga sa'yo. Na ako lang yung therapist na pinagbigyan mo ng init pero walang puwang sa araw-araw mong mundo. Tumayo siya. Kinuha ang robe sa gilid at isinuot yon tsaka unti-unti siyang lumalapit sa akin. Ikaw lang ang lalaking nakilala ko na kaya akong tanggihan, Alan. At sa totoo lang, ikaw lang din ang lalaking iniisip ko ng isang buong linggo. Lumuhod siya sa harap ko. Hawak ang dalawang kamay ko. Alan, ako man ay nalilito, pero gusto kitang makilala. Hindi lang sa kama, gusto rin kitang makilala bilang tao. At sa mga oras na yun, Mama Mia, ay parang nabagsak o bumagsak ang Great Wall of China ko. Nagulo lalo ang isip ko. Pakiramdam ko mas lalong masalimuot pa ang landas na sinasabi niya. Dahil hindi na lang ito tungkol sa katawan. Baka pati na rin aming mga puso ay masangkot sa larong ito. Hindi ko alam kung ano ang sumapi sa akin. Pero tinanggap ko ang alok ni Ma'am Lisa na magkita raw kaming dalawa sa labas. At hindi sa trabaho. Magkita raw kaming dalawa hindi na bilang kliyente at therapist, kundi bilang dalawang taong nais makilala ang isa't isa sa mas personal na paraan. Nagkita kami sa isang tahimik na cafe sa may Taguig. Walang uniform, walang oil, walang dim lights, kaming dalawa lang. Magkausap at magkasalubong ang mga mata. Salamat, Alan, na. Bungad niya habang hinahalo ang kanyang kape. Akala ko tatanggihan mo ulit ako eh. Kung sa totoo lang, ma'am, ilang beses kong inisip na wag nang ituloy to. Pero mas nanaig sa akin yung kuryosidad ko eh. Yung tanong na, ano ba talaga ako sa'yo? Napangiti siya sa mga sinabi ko. Pero halata sa mga mata niyang may mabigat siyang dinadala. Parang may gusto siyang ilabas pero hindi makahanap
ng tiyempo at lakas ng loob. Alan, alam mo ba kung bakit ako laging nasa room 5? Panimula niya. Umiling ako. Yun ang room kung saan ako unang tinulungan ng isang therapist noong buntis ako. Napakunot ang noo ko, Mama Mia. Buntis ka na nun, ma'am? Tumango siya. Oo, 7 buwan. Iniwan ako ng asawa ko. Nagpamassage ako noon dahil sumasakit ang likod ko. At sa room 5, unang beses ko ring maramdaman na kahit walang dila, may mga taong nag-aalaga sa akin ng totoo, na hindi ako isang kaawa-awang babae. Tumigil siya saglit, uminom ng tubig. Kaya nung una kitang maramdaman na maalaga, na maingat, parang bumalik ako sa panahong yun. Pero this time, iba ka. Hindi lang haplos ang binibigay mo. Meron kang respeto. Meron kang pakiramdam. Hindi ko alam kung ano ang ibig niyang sabihin at hindi ko rin alam kung anong sasabihin ko sa kanya. Napatitig lang ako sa may mesa. Hindi ko pa rin alam kung ako ba ay niloloko niya, ginagamit, o totoo ang sinasabi niya at pinapahiwatig niya na may nararamdaman na siya sa akin. Sa mga sumunod na linggo, hindi na kami therapist at kliyente para sa isa't isa. Tinanggap ko ang imbitasyon niyang makasama siya sa mga tahimik na lugar. Minsan sa park, minsan sa mga museum, minsan sa simpleng pagsakay ng kotse niya habang umiikot sa syudad na puno ng ilaw tuwing gabi. Doon ko siya nakilala. Hindi siya si Ma'am Liza na matapang at sosyal kung titignan, kundi si Liza, ang babaeng may 2 anak na babae na nasa probinsya, na minsan ay nagtangkang magpakamatay pero pinilit pa ring mabuhay para sa 2 mga anak niya. Ang babaeng ginugulangan ng asawa niya at tinatanggalan ng tiwala sa sarili dahil naghahanap pa ng ibang putahe ang lalaking ito. Madalas ay bigla-bigla siyang tumitigil sa gitna ng kwento niya tapos tititig lang siya sa akin. Minsan, yun lang ay sapat na para sa akin, Mama Mia. Yung tingin niya. Yung paghawak niya sa kamay ko na para bang sinasabing, kaya mong ibalik yung tiwalang nawala sa akin. Isang gabi, matapos naming manood ng pelikula ay hinatid ko siya sa tinutuluyan niya. Nahimik lang kami sa elevator. Parehong may bumibigat sa dibdib namin. Pagdating ko sa pinto ay humarap siya sa akin. Alan, bulong niya. Kung papasok ka ngayon sa loob, baka wala nang atrasan to. Napabuntong hininga ako at tumitig ako sa kanya. Alam ko. Binuksan niya ang pintuan at tahimik akong sumunod sa kanya, Mama Mia. Sa loob, walang sali-salita. Tanging mga mata namin ang nag-uusap. Unti-unting hinubad niya ang kaniyang suot na jacket. Isinuot ang manipis na silk robe at ako naman ay nanatiling nakatayo at pinagmamasdan lamang siya. Hindi bilang isang nakakaakit na katawan, kundi bilang kabuuan ng damdaming ilang linggo ko na rin namang iniiwasan. Alam ko kasi, Mama Mia, alam ko na kahit sabihin pa niyang naghiwalay na silang 2 ng asawa niya at hindi na maayos ang relasyon nila, alam ko pa rin na komplikado pa rin ang sitwasyon na ito. Pero paano ko nga ba iiwasan kung sarili kong damdamin ang humihila sa akin palapit sa kanya? Pwede mo akong halikan, Anya, kung gusto mo. Lumapit ako,
Dahan-dahang hinaplos ang kaniyang pisngi. Mainit, malambot. At sa kauna-unahang pagkakataon ay hinalikan ko siya. Hindi tulad ng halik na napapanood mo sa mga malalaswang video sa internet. Hindi ito marahas, hindi mapusok, kundi halik ng pag-aalangan ng taong sabik pero nag-iingat dahil babasagin ng tingin niya sa taong kanyang hinahalikan. At doon ko naramdaman, Mama Mia, may kilig, may pagnanasa, oo, pero higit sa lahat, may takot. Takot na baka ito lang ang simula ng isang bagay na darating ang panahon ay hindi na namin kakayanin pang kontrolin. Isang linggo ang lumipas mula nang mangyari ang gabing yun. Ang gabing pinayagan namin na mangibabaw ang damdamin sa pagitan naming dalawa. Hindi kami nag-usap tungkol sa kung ano na ba kaming dalawa sa isa't isa o kung may relasyon na bang namamagitan sa amin. Hindi rin kami bumalik sa dating therapist at kliyente na setup. Pero hindi rin kami lumalayo sa isa't isa. Madalas kaming magkausap sa text, video call sa gabi, o kahit simpleng emoji lang na nagsasabing, nandito pa rin ako. Para kaming nasa tahimik na kasunduan na hindi na kailangan pang lagyan ng pangalan ng aming mga nararamdaman. Basta't ang alam namin ito ay totoo at sapat na yun para sa aming dalawa. Pero isang gabi, Mama Mia, habang nasa massage clinic ako at nagpapahinga sa lounge dahil katatapos ko lang magmasahe, ay tinawag ako ni Ate Glenda, ang matagal ng receptionist sa massage clinic na yon. Alan, may naghahanap sa'yo, walk in. Gusto raw na ikaw mismo ang humawak. Hindi ko na sana tatanggapin yon dahil pagod na ako. Nakakalimang kliyente na ako sa araw na yon. Pero nang ibulong ni Ate Glenda ang pangalan ay natigilan ako. Liza? Hindi, ibang pangalan. Pero babae, may edad na at mukhang may alam tungkol sa'yo. Lumabas ako, Mama Mia. Akala ko ay si Lisa. At dun ko siya nakita. Isang babaeng nasa kanyang mid-40s na siguro. Naka-dark glasses at may hawak na envelope. Alan? Tanong niya. Opo, ako po si Alan. Pwede ba tayong mag-usap sa labas? Babayaran ko na lang ang oras mo. Hindi ko maipaliwanag pero para akong may kakaibang kaba at kuryente na naramdaman. Parang may balak siya. May bigat kasi sa kaniyang presensya. Pinapasok niya ako sa loob ng kotse niya. Nag-aalangan pa ako noon pero sabi niya, Mama Mia, dun daw mas pribado kaming makakapag-usap. At nung nasa loob na nga kami ng kanyang kotse, ay tahimik lang siya habang binubuksan ang envelope. At isa-isa niyang inilabas ang mga larawan. May iilang kuha sa harap ng klinik. May kuha sa akin at kay Liza na lumalabas ng elevator, magkasabay sa kotse, at ang pinakamatindi ay may kuha sa mismong lobby ng kondo ni Liza. Anong ibig sabihin nito? Tanong ko na halos hindi makapagsalita sa sobrang kaba. Hindi ko kilala ang taong ito. Bakit siya may mga ganitong impormasyon at bakit parang pinapasundan niya ako? I'm her sister-in-law, sagot niya. Ni Liza? Tumango siya. Buntis siya ngayon at hindi mo alam kung gaano kalalim ang gulong kinasasangkutan mo, Alan. Mama Mia, para pong niyanig
ng napakalakas na lindol ang pagkatao ko. Hindi ikaw ang unang therapist na pinatulan niya, Alan. Pero ikaw ang unang pinili niyang dalhin at papasukin sa loob ng buhay niya. Hindi ako makagalaw. Para akong nauupos sa kinauupuan ko, Mama Mia. Nahihiya ako. Nakaharap ang babaeng ito. Ang lahat ng akala ko'y totoo na mga sinasabi sa akin ni Liza ay parang biglang naging pagkukunwari na lang sa isipan ko. Hindi ko na tinapos ang shift ko nung araw na yon kahit pwede pa akong tumanggap ng isa. Umuwi ako at tahimik na para bang wala sa aking sarili. Ang utak ko ay punong-puno ng tanong. Totoo ba ang sinabi ng babaeng yun sa akin? Totoo bang ginagamit lang talaga ako ni Liza? Kinabukasan ay nakatanggap ako ng text mula kay Liza. Kailangan nating mag-usap, Alan. Pero please, huwag kang mawawala. Marami akong gustong itanong sa kanya. Marami akong gustong malaman mula sa kanya. Kaya naman nakipagkita ako sa kanya. Nakita kami sa isang liblib na bahagi ng isang park. Dala ko pa rin yung envelope na inabot sa akin kagabi nung kaniyang sister-in-law. At hindi ko napigilang ibato yun sa kaniyang harapan. Sinungaling ka ba, ha, Liza? Sinungaling ka ba talaga? Hindi siya nagsalita. Tumulo na ang luha sa kaniyang mga mata. Buntis ka raw. Sabihin mo nga sa akin, ginamit mo lang ba talaga ako? Hindi. Sagot niya. Hindi. Pero bakit sabi niya, hindi raw ako ang una? Iilang therapist na rin daw ang pinatulan mo. Umiling siya. Nanginginig. Nama sila. May nakaraan ako. Alan, nung niloko ako ng asawa ko, pinili kong gumanti. Pinili kong gawin sa kanya ang mga bagay na ginagawa niya sa akin. At oo, isa akong babaeng nabasag ng paulit-ulit. At minsan, ginamit ko ang haplos ng ibang tao para makalimot ako. Para maramdaman kong may halaga ako na hindi ko maramdaman sa mismong asawa ko. Oo, aaminin ko, Alan. May mga therapist na rin ako na naging outlet ko noon. Pero ikaw, lumapit siya sa akin, Mama Mia, at humawak sa mga kamay ko. Ikaw ang unang pinagkatiwalaan ko ng totoo kong sarili. Ikaw ang una kong pinakilala sa totoo kong pagkatao. Kaya ako natatakot. Dahil ikaw lang ang may kakayahang saktan ako ng todo, Alan. Dahil ikaw lang ang tanging pinapasok ko sa buhay ko. Ang mga araw matapos ng revelasyon ay tila kabusugan ng katahimikan para sa akin, Mama Mia. Hindi kami nag-usap, hindi kami nagkita. Hindi kasi ako sigurado kung maniniwala pa ba ako sa kaniyang mga sinasabi. Hindi ako sigurado, Mama Mia, kung totoo ba talaga na gusto niya ako. Kung totoo ba talaga ang mga pinakita niya sa akin. Ang klinik ay parang naging multo ng mga alaala naming dalawa. Si Liza, ang babaeng nagpabago sa pananaw ko, ay isa na lang anino. Ang babaeng naging dahilan kung bakit ko binali ang mga prinsipyo ko. Pero ang katawan ko ay tila may sariling alaala. Tuwing may hinahaplos akong kliyente, pakiramdam ko ay parang may kulang. Parang si Liza ang hinahanap-hanap ng mga kamay ko. Hindi dahil sa katawan niya lang, kundi sa bigat ng damdaming iniwan niya sa loob-loob ko.
Hanggang isang araw, Mama Mia, may natanggap akong sulat mula sa klinik. Ang sabi ay galing daw kay Lisa at para raw sa akin. Wala na raw siya sa Maynila. Umuwi na raw siya ng probinsya para doon makapanganak. Patawad kung nasaktan kita, Alan. Pero salamat dahil kahit sandali, pinaramdam mong pwede akong mahalin kahit durug-durug na ako. Huwag mong itigil ang paghaplos dahil sa bawat haplos mo, may mga taong muling nabubuo at isa na ako sa mga taong yun. Hindi ako makaiyak sa nabasa kong sulat mula sa kanya. Pero ang dibdib ko ay tila pinipiga, Mama Mia. Tila ba, hindi ko alam kung ano ba ang nangyayari. Hindi ko alam kung magkikita pa ba kaming muli. Hindi ko alam kung ano pang mangyayari sa aming dalawa. Lumipas ang buwan, mas marami akong naging kliyente. Unti-unti ay mas naging magaan ang haplos ko, hindi dahil sa pagsasanay kundi dahil sa natutunan kong pahalagahan ang bawat kwento sa likod ng mga katawang hinahawakan ko. Dahil si Liza ang nagturo sa akin na ang paghaplos ay hindi lang pisikal, isa itong wika ng paghilom, isang dasal na walang salita. At sa tuwing tinatanong ako ng bagong kliyente kung bakit tila mas personal ang serbisyo ko, ngumiti lang ako at sinasagot. Dahil minsan, may isang taong itinuro sa akin ang kahulugan at kahalagahan ng tunay na haplos. Hindi ko alam kung ano. Hindi ko alam kung papaano, Mama Mia. Ako nga pala si Alan. Sa paglipas ng panahon ay naging 35 anyos na ako. At halos mag-iisang dekada na ako na nasa linya ng pagmamasahe. Pero ang trabaho ko ay hindi pangkaraniwan. Sa gabi, sa katahimikan ng maliit kong silid sa spa na may manipis na kurtina, doon nagsisimula ang tunay kong serbisyo. Ang mga kliyenteng hindi lang katawan ang gustong palayain kundi pati damdamin, pagnanasa at mga sekretong hindi nila mailabas sa kahit na kanino. Ang mga mata ng mga customers na sa unang tingin ay tila napagod lamang sa katatrabaho. Tila ba hindi ko na mawari kung ano ba ang namamagitan sa mga ito at sa kahirapan na kanilang mga pinagdadaanan. Pero kapag humiga na sila sa massage table at naramdaman ang dahan-dahan kong paghaplos, mula batok pababa sa gulugod, doon lumalabas ang katahimikan na may halong init. Ang uri ng tensyon na hindi basta na isasara ng towel o essential oil. Isang gabi may pumasok na bagong customer. Nakilala siya o nagpakilala siya bilang Mara. Naka-blouse siyang manipis at halatang galing pa sa opisina. Pero ang mata niya ay ibang titig, hindi ito pagod. Hindi rin ito basta kaba, may halong paghahanap. Full body massage, sir, pero gusto ko yung hard pressure. Sabi niya sabay titig sa akin. Ang boses niya ay parang pabulong na may sinasadyang lambing. Walang problema, ma'am. Ako ang bahala sa inyo. Sagot ko naman sa kanya habang pinapapasok ko siya sa loob ng kwarto. Sa pagkakataon na yon, dahil private o pribadong room ang kinuha niya, ay may pintuan yon. Kaya inilak ko ang pinto, gaya ng nakasanayan ko kapag espesyal na serbisyo ang hinihingi ng kliyente. Habang nakadapa siya sa kama, unti-unti kong inihahaplos ang warm oil sa kanyang balat.
Napapikit siya sa unang pagdampi pa lang ng palad ko sa likod niya. Pinaglaro ko ang mga daliri ko sa bawat lamig ng kalamnan niya habang hinahanap ang mga senyales kung handa na ba siyang tumawid sa ibang antas ng serbisyo. Okay lang ba kung tatanggalin na ko na rin yung bra para hindi kayo maipit habang minamasahe ko ang likod ninyo? Tanong ko sa magalang na tono. Hindi siya sumagot kaagad pero hindi rin naman siya tumanggi. Tumango lang siya ng bahagya at ako na ang bahalang dumeskarte. Nang mahulog na nga ang bra niya sa gilid ng mesa ay nagpatuloy ako sa pagmamasahe. Pero mas dahan-dahan na ngayon. Hindi na lang basta lamig sa katawan ang tinatanggal ko. Nararamdaman ko ang pagtaas ng kaniyang paghinga. Mabagal, malalim. Gaya ng mga kliyente kong may gustong ikwento, hindi sa pamamagitan ng salita, kundi sa pamamagitan ng katawan. Itinuloy ko ang paghaplos hanggang sa kaniyang bewang. Pinagpatuloy ko ang pagsalat na tila hinahanap ang pressure points pero ang totoo ay hinahanap ko lang ang kaniyang pahintulot. Ang maliliit na paggalaw ng kaniyang balakang, ang konting iginagalaw ng kaniyang mga hita, lahat yun ay may pahiwatig sa akin, Mama Mia. At kung gusto mo ng mas relax, may iba pa akong pwedeng ialok sa'yo. Sabi ko sa malumanay na boses na halos pabulong na. Sumulyap siya sa akin, ngumiti ng bahagya at tumango. At noon nagsimula ang isa na namang gabi ng serbisyo na hindi matutumbasan ng kahit na anumang tip, Mama Mia. Hindi matutumbasan ng kahit na ano pa. Hanggang sa makilala ko si Ma'am Rita. Mama Mia, si Ma'am Rita ay isa ring babaeng may edad na. Hindi ko na inalam ang tungkol sa kwento ng kaniyang buhay. Nagkukwento siya habang minamasahe ko siya pero pilit kong sinasabi sa sarili ko na wala na akong dapat pang pakialam doon. Kinuha din ni Ma'am Rita ang espesyal kong serbisyo. Sa unang beses na pumunta siya ay hindi ako ang hinahanap niya. Pero yung taong hinahanap niya ay kaka-resign pa lang nung mga panahon na yun. Ako ang binigay sa kanya ng aming receptionist. Nung una ay nakita ko pa na naka-ismid siya sa akin. Na para bang hindi niya ako gusto. Na para bang sinasabi niyang wala na bang iba. Pero sinabi ng receptionist namin na ako lang ang libre sa araw na yon dahil may mga bookings yung iba kong mga kasamahan. Kung gusto niyo naman ma'am, bumalik na lang po kayo bukas. At ibubuk po kita sa iba. Sabi ng receptionist na si Ate Glenda. Ay hindi na. Siya na lang. Sabi ni Ma'am Rita. Halata sa kanyang itsura na mayaman siya, pero hindi siya yung tipo ng mayaman na malumanay. Kita mo agad ang panghuhusga sa kanyang mukha. Pero hindi ko yun dinibdib, Mama Mia. Sadyang ganun lang talaga at merong mga ganung uri ng mga kliyente. Simula nung gabing nakilala ko si Ma'am Rita, pakiramdam ko ay parang may nabuksan sa pagkatao ko na matagal ko nang kinikimkim. Mama Mia, kakaiba po ang gusto ni Ma'am Rita. Hindi katulad ng ibang mga kliyente na sila yung nagde-demand kung ano ang gusto nilang mangyari. Si Ma'am Rita, gusto niya alipinin ko siya. Parang kakaiba sa kaniyang aura. Kasi ang aura niya, Mama Mia, parang matikas na babae. Parang boss madam, alpha woman. Pero nung nasa kama na kaming dalawa, gusto niya ay inaalipin siya. Kaya kakaibang damdamin ang nabuksan sa akin. Hindi lamang basta-basta pagnanasa kundi yung pakiramdam ng kontrol, ng kapangyarihan kahit saglit.
Ako ang may hawak sa direksyon ng lahat dahil sa akin siya sumusunod. Gusto niyang aalipinin ko siya at gawin ko lahat ng gusto ko sa kanya. Pero kahit anong sarap, itinatak ko sa utak ko na dapat alam kong hindi pang matagalan ito. Isang gabi habang nag-aayos ako ng massage room ay may dumating na bagong walk-in client. Babae, mayat, matangkad at nakaitim na dress na parang hindi tipikal sa mga nagpapamassage. Nagtago ng kanyang mga mata sa likod ng malaki at dark shades kahit gabi na. Pero ang pinakamanapansin ko sa kanya ay ang apelyido sa appointment form. Good evening po, bati ko habang pinapapasok siya. First time po ba natin? Ngumiti siya sa akin. Hindi na. Matagal lang akong nawala. Umupo siya sa massage bed habang ako ay nagtimpla ng langis. Pwede bang ikaw ang magmassage? May nagsabi sa akin na ikaw daw ang pinaka-espesyal dito eh. Napakunot ang noo ko. Espesyal, ma'am? Ngumiti siya ng pilya. Ikaw na rin ang bahala kung anong ibig sabihin nun. Hindi ko alam kung kabado ba ako o na-curious sa kanya. Pero sa loob-loob ko may kutob akong may iba sa babaeng to. Nang simulan ko ang masahe, tumingin siya sa akin sa salamin. Alan, alam kong hindi ako ang una mong extra service client. Pero baka ako na ang maging huli. Natigilan ako. Ma'am, pasensya na po. Huwag kang mag-alala, putol niya. Hindi ako pulis. Pero, ako ang kinakasama ng Ma'am Rita mo. Para akong pinagtakluban ng yelo sa batok. Hindi ko alam kung paano magre-react, Mama Mia. Hindi ko alam na babae pala ang kinakasama ni Ma'am Rita. Hindi kasi ako masyadong nakikinig sa mga kwento niya. Pasensya na po, hindi ko po alam. Ngumiti siya pero malamig. Hindi kita sinisisi. Alam kong matagal nang may ginagawa si Rita at hindi ikaw yung una. At gusto kong malaman kung anong klaseng tao ka talang talaga. Tumayo siya mula sa kama. Nabot ang envelope sa mesa. Babayaran kita hindi para sa serbisyo mo, kundi para lumayo sa buhay namin. May CCTV kami. Ang bahay namin. Kaya alam ko kapag bumalik ka. Ininstulan ko rin ang kotse ni Rita ng all-around camera. Kalimutan mo na si Ma'am Rita mo. Binayaran niya ako, Mama Mia. Pagka-uwi ko, buong magdamag akong hindi makatulog. Tinitigan ko ang envelope. May laman iyong 50,000. Parang kay daling tanggapin pero hindi pera ang bumabagabag sa akin. Kundi yung katotohanan na kaya akong baliwalain at takpan ng isang pera lamang. Kinabukasan ay nagbitiw ako sa trabaho ko. Iniwan ko ang spa, ang kliyente, at ang buhay na akala ko ay kapangyarihan pero sa huli isa lang palang ilusyon. Nagdesisyon akong bumalik ng probinsya. Tinulungan si inay sa maliit naming karinderya. Lumipas ang mga buwan. At sa tuwing may lalapit na customer na babae at tatawag sa akin, maganda man o may pahiwatig ay lagi kong naaalala ang spa, ang langis, ang malamlam na ilaw at ang mga gabing punong-puno ng ungol at lihim. Hindi ko ikinakahiya ang naging buhay ko noon. Pero ngayon mas pipiliin ko ang tahimik kesa masarap nga pero delikado naman. Nung dumating kasi ang babaeng yun, Mama Mia, dun ko napagtanto. Pwedeng sa susunod na may lumapit sa akin, pwedeng may dala ng bala. Pwedeng hindi na ganun kakalmado. Pwedeng galit na at sisisihin na ako. Minsan, isang araw habang nag-aabot ako ng sukli sa isang matandang babae sa karinderya, ay tinanong niya ako. Binata, di ba may dati kang ibang trabaho?
Ngumiti ako. Opo, Nay. Dati po ako massage therapist. Nako, nakakatuwa naman. Baka isang araw, magpamasahe din ako. Pero, hindi ko kailangan ng extra ha. Nagtawanan kaming dalawa. Alam kasi ng mga kanayon at kabaryo ko ang pinanggalingan ko, Mama Mia. Meron na kasing nangyaring iskandalo sa amin na pinuntahan pa talaga ako ng isang tao para hanapin. Pero nung naipaliwanag ko naman sa kanya ang mga nangyari, buti na lang at tinanggap naman niya ito. At ngayon, aaminin kong tahimik po ang buhay ko. Boring, yes, pero at least tahimik. Yun naman ang mahalaga doon, di ba? Mama Mia, wala pa rin akong balita tungkol kay Ma'am Liza o kay Liza at sa anak naming dalawa. Sabi ko, hahanapin ko na lang ang bata kapag lumaki-laki na siya. Sa ngayon, kahit magti-37 na ako, ay single pa rin ako. Hindi ko alam kung kakayanin ko bang magpakasal. Hindi ko alam kung kakayanin ko bang lumagay sa tahimik, lalo pa sa mga naranasan ko at sa mga narinig kong kwento mula sa iba't ibang mga kababaihang hindi naging masaya sa kanilang mga buhay may asawa. Hindi ko gustong maranasan ang mga bagay na kanilang sinasabi. Hindi ko alam kung magiging mabuti akong asawa dahil sa mga karanasan ng mga kliyente ko. O baka may isang babae ding hindi maging masaya dahil ako ang asawa niya. Kaya sa ngayon, ayoko munang isipin ang pag-aasawa na yan kahit na paulit-ulit na akong pinipilit ng nanay ko. Maraming salamat po, Mama Mia. Nawa po ay natuwa kayo dito sa naging karanasan ko sa buhay. Hanggang dito na lamang po. Lubos na nagpapasalamat, Alan. Meron talagang ganun. Merong extra service sa mga ganyan. Totoo yan, nag-e-exist yan. Hindi sa may experience ako pero minsan yung mga kasamaan ko sa trabaho dati, oo, may mga experience na ganun. So, totoo yung mga ganyan. At iba't iba naman talaga ang kwento ng buhay ng tao. Kaya ito ang naging kwento ni Alan sa naging karanasan niya. Ang hangad ko lamang, Alan, balang araw, sana magkita at patagpuan mo ang anak mo, sana makapagpakilala ka sa kanya bilang kaniyang ama, dahil di natin alam, diba, kung anong magiging bukas ng bawat isa sa atin dito sa mundo. So, mas maigi na yung makilala mo ang anak mo. Kesa naman, may mga kakaiba na namang mga kwento magaganap dito sa atin. Alam niyo ba, may isang kakaibang kwento na hindi ko alam talaga kung i-share ko sa inyo dahil medyo nandidiri ako habang binabasa ko yun. So, hindi ko alam kung mabasahin ko ba. Nauna pa nga siyang mag-send kaysa dito kay Alan. Kaya lang, nakakakaba lang talaga kung i-share ko ba dahil controversial, mainit, at syempre, nakakadiri. Oo. Alam kong may idea na kayo dahil dun sa sinabi ko kay Alan, pero sige na. Maghahanap pa ako ng lakas ng loob, ng tibay ng sikmura, bago ko yun mabasa dito sa atin, sa ating kwento. Meron na tayong mga marami-raming kwento na hindi pa po nababasa. So, abangan nyo yan. Halos araw-araw. Kung hindi man halos, araw-araw talaga tayong may upload dito. At syempre, maraming salamat, Alan, sa iyong pagbabahagi ng iyong naging karanasan sa buhay mo bilang isang massage therapist. Sana nga ay magkaroon na ng katahimikan ng buhay mo, ng tuluyan. At kung meron mang taong nakatadhana sa'yo, sana panghawakan mong mga leksyon ang mga narinig mong kwento mula sa iba't ibang mga babaeng nakasama mo sa massage room na yon, para naman matutunan mo kung ano ang hindi at mga dapat mong gawin. Anyway, sa mga nakikinig ngayon, please do like and share this video. At huwag nyo na rin pong kalimutan na mag-subscribe sa ating channel. Ayun, sana mag-subscribe kayo para naman kahit hindi umabot, lumapit-lapit lang naman tayo dito sa ating target at sa ating goal na 100,000 subscribers. So, tulungan nyo po ako.
Bago tayo magpaalam, mag-hi ako sa ating mga members. Hi sa inyo, maraming salamat sa ating newly member na si Maria Elena Abe, maraming salamat. Syempre si Maureen Tugab, Angeline Puaso, Gimaras Girl, Easy Gale, Mila Raduban at Freaky. Maraming thank you po sa inyong walang sawang pagsuporta. At gaya nga ng pangako ko sa inyo, ayan, tinuloy natin dahil 'di ba, tignan nyo, parehong damit ang suot ko, kaya tuloy tayo dito dahil iisang araw lang ang pag-record ng mga video na ito. Hi ako kay Frix Magno, kay Kim DV, maraming salamat. Kay Sally Buma, Mju, maraming salamat. Robbie Ramos, from Hong Kong Yunlong, maraming salamat sa inyo. Jennifer Lingaza, RD Edrial, RD Edria, maraming thank you sa'yo. Aksa Heliana, Julie Ann Ramilo, hi! Long time no bati. Alan si Gail Easy, na lagi talaga nating taga-comment. Judy Lipio, hello sa'yo. Maraming salamat. Hi din ako kay Jennifer, kay Virgie Lopez, Lina Ladeza, thank you very much. Hello din kay Susan Boribor. Maraming salamat din kay Christina Season, kay Jocelyn Caniete, maraming thank you. Ayun, hello din ako kay Dimitrio Jr. Cabanes, kay Alcura Ukit, kay Beth Espinas, maraming salamat. Hello rin ako kay Albert Kumlat, thank you very much. Mary Grace Sinadan, Negrita Colaija, Ella Gida, maraming salamat all the way from Taiwan, Hong Kong. Maraming salamat. Hello daw kay Annalisa Geda na magbi-birthday. Tapos na ang birthday. August 5. August ano na ngayon? August 18. Oo. Pero, August 4 ko naman itong ni-record. So, parang nabasa ko rin sa birthday. Hi kay Rosemary Sanchez, maraming salamat. At sa inyong lahat, maraming thank you. Kung kayo po ay may sariling kwento ng inyong buhay, please huwag po kayo mag-hesitate na i-share iyan dito sa atin. Mag-email lamang po kayo, mamamiacdo0317@gmail.com. Thank you very much. I love you all. Mag-ingat kayo. At pray always. God bless you. Bye-bye.